Mga kapartners, alam nyo ba na hindi lahat ng nagbebenta ng property ay pare-pareho? Depende kasi kung sino ang nagbebenta, isang tao ba o isang kumpanya, at kung gaano kadalas sila nagbebenta. Importante ito kasi nakakaapekto sa taxes, legal requirements at buong proseso ng pagbili ng property. May dalawang pangunahing uri ng sellers based sa legal personality. Una, ang natural person seller, ito yung mga individual na nagbebenta ng property sa personal nilang pangalan tulad ng isang pamilya na nagbebenta ng minanang lupa o isang OFW na nagbebenta ng condo unit. Pangalawa, ang juridical person seller, ito naman ay mga legal entities tulad ng corporations, partnerships o bangko na nagbebenta ng mga property sa ilalim ng kanilang business name, gaya ng mga developers o banks na nagdi-dispose ng foreclosed properties. Ngayon, depende rin sa kung gaano sila ka-active sa pagbebenta, nahahati sila sa dalawang klase, ang habitual at non-habitual sellers. Ang habitual sellers ay mga regular na nagbebenta bilang negosyo o investment, gaya ng mga developers, real estate dealers at mga bangko. Samantalang ang non-habitual sellers naman ay yung paminsan-minsan lang magbenta, kadalasan dahil sa personal na dahilan, halimbawa isang pamilya na nagbebenta ng minanang lupa o isang OFW na nagbebenta para makapagsimula ng negosyo. Bakit ito importante? Dahil nakakaapekto ito sa buwis, regulatory compliance at buyer protection. Kung habitual seller, maaaring kailangan magbayad ng VAT o CWT at mag-comply sa mga agency tulad ng HSUD, BIR at AMLC. Samantalang kung non-habitual seller naman, kadalasan capital gains tax lang ang babayaran. Tandaan din na hindi lahat ng kumpanya ay otomatikong habitual seller. Kailangan makapagbenta muna ng 6 na property sa loob ng 12 buwan para matawag na habitual. Kaya bago ka bumili ng property, siguraduhin mo kung sino ang seller. Habitual ba o non-habitual? Natural person ba o juridical person? Dahil napakahalaga nito lalo na kung buyer o investor ka dahil dito mo malalaman kung tama ang taxes, legal ang proseso at kung secure ang investment mo sa tamang seller. Kaya ka-partner, if nagustuhan mo ang video na ito at maagaba pa tayo, please don't forget to like, follow, and subscribe in our YouTube, Facebook, TikTok, and Instagram for more real estate laws, property tips, and investment guides. Once again, this is Raul from Philippine Property Homes, your lifetime partner in real estate service. Kits sa susunod na video!